Live mula sa komunikasyon sa Akademikong Filipino, ito ang Balitang G3. Ng umaga mga kamag-aral at sa aming butihing guro, narito kami upang magulat patungkol sa wikang pambansa ng Pilipinas. Nakatutok si Miss Erica Puntilan upang pangunahan ang pag-uulat. Filipino, Pilipino at Tagalog. Ano nga ba ang wikang pambansa ng Pilipinas? Marahil marami ang naguguluhan sa atin kahit lahat naman tayo ay Pilipino sa Pilipinas. O dapat bang sabihing Filipino sa Pilipinas? Di ba parang mas magulo? 8 ang pangunahing wika sa Pilipinas. Kabilang dito ang Tagalog. Ano nga ba ang Tagalog? Ang wikang Tagalog naman ay isang wikang Austronesiyo ng Pilipinas na kinalalakihang salitain sa mga pulo ng Luzon, Mindoro at Marinduque. Ang Tagalog din ay naging batayan ng wikang pambansa noong 1937 na minsan ring tinawag na Pilipino at Filipino. Sa napakaraming wikang nakapaloob sa ating bansa, sa iyong palagay, ano na lamang ang mangyayari sa Pilipinas kung wala tayong wikang pambansa? Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ayon nga sa mga eksperto, meron tayong 170 na language dito sa Pilipinas. May mga nagsasabi naman na 86 lang, may mga bilang din na 175. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng wikang pambansa dahil ito ang nagbubuklod sa atin. Mahalaga rin na meron tayong wikang pambansa dahil ito ay pagkakakilanlan sa ating bansa at sa pamamagitan ng wikang pambansa, nagkakaroon tayo ng mas epektibong komunikasyon sa bawat isa. At para sagutin ang katanungang ano nga ba ang wikang pambansa ng Pilipinas? Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at ito rin ang ginagamit sa kasalukuyan. Hindi naging madali ang proseso ng pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. At para talakayin ang kasaysayan ng wikang pambansa, narito si Binibining Katrina Pontillas nag-uulat. Maraming salamat po. Kasaysayan ng wikang pambansa. Ang ating bansa ay may mahigit 7,000 pulo, kaya tayo tinuturing na multilingual na bansa. Ito rin ang kadahilanan kung bakit tayo ay nahihirapang makipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil sa kagustuhan ng ating mga ninuno na mapagbuklod at mapagkaisa ang ating bansa, kaya sidikap nila na magkaroon ng wikang gagamitin. Kaya noong 1897, napagkasunduan ng mga katipunero na batay sa Ligang Batas na Biak na Bato, nagawing opisyal na wikang revolusyonaryo ang wikang Tagalog. Sa kadahilanan, kailangan nila na magkaroon ng wikang magbibigkas sa himagsikan. At nagkataon na mas marami ng revolusyonaryo ay Tagalog. Makalipas ang ilang taon, ang pumalit sa mga Kastila ay mga Amerikano. Dito, nakamtan natin ang mga pinagkait sa atin ng mga Kastila. Dito, nagkaroon tayo ng kalayaan sa pamumuhay at nagkaroon din tayo ng edukasyon at gamitin ng wikang Ingles. Noong 1935, sa Ligang Batas, Artikulo 14, Section 3, ang mga kongreso ay naatasan na mapaunlad ang wikang pangkalahatang pambansang wika na batay sa wikang katutubo. Subalit may mga ilang tumutol o nag-iit sa kapuluang wikang Ingles at Espanyol na pinaglaban ni Felipe R. Josi, Vencilo Q. Benson, Thomas Confisor, Hermenegildo Villanueva at Roberto Romualdez na wala pang napipili na batayan ng wikang pambansa at wala pang ahensya ang mga nabubuo upang mapangasiwaan at mapagkalat. Noong 1937, kautusan pagkapagganap bilang 134 noong Disyembre 13, 1937 ay pinahayag ni Pangulong Quezon ng itong kautusan na nirerekomenda na Tagalog ang gawing nasa liga ng wikang pambansa. Ngunit magkakabisa lamang ng nasabing kautusan dahil sa batayan ng pag-aaral ng mga surian na ang wika na sa Pilipinas ay Tagalog na siyang tumutugon sa lahat ng mga hinihingi na batas, Commonwealth 184. Dahil dito, pinapasya na piliin ng mga surian ng wikang pambansa ang wikang Tagalog upang
malinang at mapatibay ang wikang pambansa ng Pilipinas. Dahil Tagalog na ang naging saligan ng wikang pambansa, sa madaling salita, hindi na magiging mahirap ang Tagalog sa mga hindi Tagalog ang wika. Dahil kahawig nito ang lahat ng wika ng Pilipino ng gantong ayos. 56.6 Kapampangan, 48.4% Cebuano, 46.6 Hiligaynon, 39.5 Bicol, 31.3 Ilocano at iba pa. At noong 1940, kautosang tagapagganap bilang 263, dito inilabas ang kautusan na tagapagganap na uumpisahan na ituro sa mga estudyante ang saligang wikang pambansa sa publiko at pribadong paaralan sa buong Pilipinas na sisimula noong Hunyo 19, 1940. Muli, upang magpatuloy ng aming report, tinatawag ko po si John Steven Razon. 1959. Ang pagpapatupad ng kautosang pangkagawaran bilang 7. Pinalabas ng kalihim ng kagawarang edukasyon si Jose E. Romero nang tinawag na Pilipino ang wikang pambansa nang lagdaan ang kautosang pangkagawaran bilang 7 na nagsasaad ng wikang pambansa ay tatawaging Pilipino at gagamitin ang wika sa mga tanggapan, gusali, pasaporte, dyaryo, telebisyon, at comics. 1987. Ang pagpapatupad ng Artikulo 14, Section 6 hanggang 9. Matapos ang Rebolusyong EDSA, tiniyak ng Konstitusyon ang Artikulo 14, Section 6 hanggang 9 na dineklara ng dating Pangulong Cory Aquino na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay kikilalaning Filipino. Kasama ang wikang Ingles ay ang siyang opisyal na wika ng bansa. Balik sa'yo, Angelica. Maraming salamat, John Steven. Dumako naman tayo sa baybayin na pangungunahan ni Mary Joy Reymoto at Angelica Samarita. Baybayin, sinaunang pamaraan ng pagsulat ng mga katatubong Tagalog na ginagamit bilang isang pangkalahatang wika ng Tagalog o mas kilalang baybayin, na ang salitang baybay ay nangangahulugang spell. Ang baybayin ay sinaunang pamamaraan ng pagsulat ng mga katutubong Tagalog na nagsimula ito bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Nalaman nila na ang mga katutubong naninirahan sa Pilipinas ay may sariling alpabet at sistema ng pagsulat na ginagamit sa pakikipagtalastasan na tinatawag na baybayin. Binubuo ito ng 17 simbolo na naglalaman ng 14 na katinig at 3 pantig. Ito ay dinadagdagan ng mga kudli. Ito ay ang mga tuldok, singsing, gitling, panipi, chevron, breve at arko. Ang mga kudli na ito ay ginagamit upang baguhin ang huling katinig sa isang pantig. Halimbawa, ang laleli lolu na kung saan ang kudlit ay inilalagay sa itaas o ibaba ng simbolo upang mabago ang katinig. Maraming bagay ang sinusulatan ng mga katutubong Tagalog at ito ay ang mga dahon, palapa, saha, banakal at balat ng iba't ibang prutas, at ang karaniwang ginagamit nila ay ang kawayan. Ngunit hindi sila gumagamit ng tinta upang maisulat ito, kundi ay ang pag-ukit at paggamit ng sundang o matulis na bato o patpat ng kawayan kasama ang kinakulyang dakta ng halaman upang guhitan ng ibabaw, at doon ay makakagawa sila ng tiktik. Sa bawat pag-ukit ng tiktik sa mga kawayan ay pinapahiran nila ito ng abo upang madaling makita, sapagkat hindi ito tumatagal dahil ito ay nakaukit lamang sa kawayan at hindi sa bato o mga bakal. Noong dumating lamang ang mga Espanyol, ay nagsimula ang paggamit ng papel, pluma at ng tinta. Ito ang halimbawa ng sinulatang kawayan at panulat na sundang.
Ano nga ba ang abecedaryo? Ako ay mag-uulat para sa inyo tungkol sa abecedaryo. Mula sa salitang Espanyol o abecedaryo, na ang ibig sabihin nito ay ang alpabeto na ginagamit sa pagsulat ng Tagalog at ng mga iba pang katutubong wika ng Pilipinas, na batay sa tuntunin ng pagsulat ng Espanyol. Ako ay may munting mensahe para sa inyo tungkol sa abecedaryo na ating tatalakayin. Nang dumating ang mga Kastila, binago nila ang sistema ng pagsulat. Sinunog nila ang lahat halos ng ating katutubong panitikang sinusulat sa alibata, kasabay ng kanilang pagsunog sa sinasambang mga anito ng ating mga ninuno. Tinuruan nilang sumulat ang mga Pilipino sa pamamagitan ng palatitikang Romano upang mabisa nilang mapalaganap ang doktrina Kristiyana. Ang mga titik Romano, gaya ng alam na natin, ay iba pang mga simbolong ginagamit sa pagsulat ng wikang Hapon o sa wikang Intsik. Itinuro ng mga Kastila ang kanilang abecedaryo. Pansin na sa dating 17 katutubong tunog sa matandang alibata ay naparagdag ang mga sumusunod upang maging 31 titik lahat. Ang mga titik ng abecedaryo ay ang mga sumusunod. Tayo na ay magpatungo sa mga patinig, I at O. Mga katinig naman ay C, F, LL, Q, V, R, Z, CH, J, Ny, RR, at X. Sa loob ng halos 400 taong pananakop sa atin ng mga Kastila, ay nasanay na ang ating lahi sa mga hiram na salita na sa kasalukuyan ay hindi na halos napapansin kung ang mga ito ay katutubo o banyag. Ngayon, tara na tumungo sa abakadang Filipino, Tagalog na papangunahan ni Sheena Peñarondondo. Abakadang Pilipino o Tagalog. Ang Abakadang Tagalog ay binuo ni Lope K. Santos ng kanyang sulatin ang Balarila ng Wikang Pambansa noong taong 1940. Sino nga ba si Lope K. Santos? Siya ay isinilang noong 25 ng Setyembre taong 1879 at pumanaw noong ika-1 ng Mayo taong 1963. Noong kanyang kapanahunan, isa siyang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog. Bukod sa pagiging manunulat, isa rin siyang abogado, kritiko, lider obrero at itinuturing na ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. Noong 1941, nailimbag ang unang balarilang Pilipino na kung saan nakapaloob ang ating alpabeto. Ang bahagi ng pananalita at ibang bagay na may kinalaman sa pag-unlad ng wika. Ang abakada ay binubuo ng 20 titik: A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, N, G, O, P, R, S, T, U, W, at Y. 5 rito ang patinig, A, E, I, O, U, at 15 ang katinig. Ang mga titik na ito ay ginagamit sa pagtuturo ng wikang pambansa bilang pagsunod sa antas ng konstitusyon. Ginagamit ang abakada sa aklat ng Balarila ni Lope K. Santos at ilang henerasyon ng mga mag-aaral na nagturo ng wikang pambansa sa pamamagitan nito. Tinawag na abakada ang mga unang alpabeto ng wikang pambansa ayon sa alibatang Tagalog, ngunit nilapatan ng ibang prinsipyong pangwika ni Lope K. Santos. Noong 1971, nagsagawa ng pagbabago ang surian ng wikang pambansa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 11 na titik sa dating alpabeto: C, F, J, Ny, Q, V, X at Z. At dahil dito, nakabuo ito ng 31 na alpabeto na tinatawag na pinagyamang alpabeto. Ang lahat ng ito ay binibigkas
sa pasalitang Ingles bukod sa enye. Ang 8 letra na nadagdag kasama ng 3 diagrupo ng wikang Espanyol ay tinuturing na hiram o banyaga, kaya hindi isinama sa abakada at kinamit lamang iyon sa pangalang pangtangi. Idinagdag ang naturang mga titik upang kumatawan sa mga tunog na wala sa orihinal na abakada ngunit nasa Ingles at Espanyol. Meron tayong 3 mahalagang tuntunin mula noong 1987 patnubay sa pagbaybay ng una. Sa pagsulat ng mga katutulong salita ng mga hiram na karaniwang salita na simula sa sistemang pagbaybay sa wikang pambansa ay susundin pa rin na kung ano ang bigkas ay siyang sulat. Ano ang sulat ay siyang basa. Pangalawa, ang dagdag na 8 letra ay gagamitin sa pagbaybay ng mga A. Pantanging ngalan tulad ng tao, lugar, usay, at sasakyan. B. Salita ng katutubo mula sa ibang wika sa Pilipinas. Pangatlo, sa panghihula mula sa Ingles at iba pang panyagang wika, ang pagbabaybay ay naaayon sa susunod na paraan. Ano ba ito? Kung consistent sa Pilipino ang baybay ng salita, hiramin ito ng walang pagbabago. Halimbawa, reporter, editor, memorandum, soprano, at ang B. Kung hindi consistent ang baybay ng salita, hiramin ito at baybayin na consistent ayon sa simula ng kung ano ang bigas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang binasa. Halimbawa, control, control, leader, leader. C. May mga salita sa Ingles o iba pang banyagang wika na makabubuting pansamantalang hiramin sa original na anyo tulad ng mga salitang malabo na ang baybay ayon sa alfabeto Pilipino. Halimbawa, clutch, brochure, donut. Ayun lang ang aking ulat sa inyo tungkol sa bagong alfabeto Pilipino. Ngayon, narito sila Angelica Joy, Pinto at Jane Benet upang itulan ang gabay sa autografiya ng wikang Pilipino. Magandang umaga mga kababayan! Ako ang inyong lingkod, balita Jane Benet and sabi sa Department of Education, ayon sa Katusang Pangkalunwaran numero 104, noong 2009 ang gabay sa ortografiya ng wikang Pilipino. Sabi dito na ang komisyon sa wikang Pilipino, ang tinatawag na KWF, ito ay isang ahensyang pampamahalaan sa Pilipinas na may tungkuling pangalagaan at pagyamanin ang Filipino bilang isang opisyal na wika ng bansa. Ito ay nagsagawa ng reforma sa alpabeto at tuntunin sa pagbaybay. Ito ay pagbabago o pag-aayos sa mga letrang ginagamit at mga patakaran sa pagbaybay ng mga salita sa wikang Pilipino. Tinatawag itong gabay sa ortografiya ng wikang Pilipino. Ito ay naglalaman ng mga bagong patakaran sa pagbaybay at mga pagbabago sa alpabeto ng wikang Pilipino. Ito ay magiging opisyal na gabay sa pagsusulat at pagtuturo ng Pilipino mula sa petsyang ito. Noong una, inilabas ang 21 na pagbabago sa alpabeto at tuntunin sa pagbaybay. Subalit, ito ay naantala at hindi pa ipinatupad. Dahil na sa hindi naging epektibo ang 2,001 na revisyon, ang 1,987 na alpabeto at tuntunin sa pagbaybay ay tinuturing ng sanggunian sa pagtuturo at opisyal na korespondensya. Sa kautosang pangkagawaran bilang 42 noong 2006, ito ay isang kautosan o regulasyon mula sa kagawaran ng edukasyon. Noong 2006 na nagpapalitaw na pagpapawalang bisa sa implementasyon ng 2,000 na revisyon sa ortografiya at pumapayag sa paggamit ng 1,987 na alpabeto at tuntunin. Ngayon, alamin naman natin ang nilalaman ng gabay sa ortografiya ng wikang Pilipino. Una, ang grabe ma.
Alam naman natin ang grapema sa praktikal na ortografiya ng ibang pambansa ay ang maliit na unit sa tunog ng wika. Ang bawat letra sa alpabeto ay isa sa mga grapema na binubuo ng wikang pambansa. Narito ang mga halimbawa. Una, ang letra. Ang bawat letra ay isang grapema na kumakatawan sa isang tiyak na tunog. Pangalawa, hindi letra. Maaaring buuin ito ng paiwa, pakopya, na sumisimbolo sa impig na tunog. Pangalawa, ang tuldik na palihis, na sumisimbolo sa tiin o haba. Pangatlo, ang bantas. Ang mga bantas ito yung mga bantas na ginagamit sa pagsasagawa ng mga pause o paghihiwalay ng mga bahagi ng pangungusap. Narito ang ilan sa mga pangunahing bantas. Una, ang tuldok. Ito yung ginagamit sa pagtatapos ng mga pangungusap. Halimbawa nito yung, ako'y pumunta sa palengke. Ako'y pupunta pa lang, ako pumunta. Pumunta ka na doon, di ba? Ako'y pupunta sa palengke bukas. Pangalawa, pananong. Ginagamit sa mga tanong. Halimbawa, anong oras ka pupunta sa palengke bukas? O anong oras ka pupunta sa palengke? Pangatlo, padamdam. Ginagamit ito para sa mga pangungusap na may emosyon o ekspresyon. Halimbawa, huwag mo akong guluhin! Halimbawa, huwag mo akong guluhin. Sunod, COVID. Ito yung ginagamit upang hiwalayin ang mga bahagi ng pangungusap. Halimbawa nito, si Jane, si Laika, at si Maria ay magkasama. Sumunod, tuldok tubig. Ginagamit upang magbigay daloy ng impormasyon o mapahayag ng mga kaugnayang ideya. Tutuldok. Tutuldok. Ito ay ginagamit sa pagpapakita ng pag-uugma o relasyon sa pagitan ng mga bahagi ng pangungusap. Kudlit. Ginagamit sa mga numero o simpulong pangungma. At ang panghuli ay ang litli. Ginagamit sa mga compound words o sa pangungugma ng mga bahagi ng pangungusap. Ang pangalawang tuntunin naman ay ang mga tuntuning panlahat sa pagbaybay. Pasalitang pagbaybay. Ito ay ang isa-isang pagbigkas sa mga ayos na pagkakasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita. Pantig, daglat, acronym, inisyal, simbolong pangagham, at iba pa. Halimbawa sa mga ito yung salita. Sa salita, kapag sinulat natin ang salitang boto, pag binigkas natin ito ay B-O-T-O. Pag binigkas natin ito, isa-isa, B-O-T-O. Kagaya ng plano, P-L-A-N-O. Go. Pangatlo, acronym. Halimbawa nito, yung Meralco. Diba ano ba yung Meralco? Meralco, na tinatawag na Manila Electric Company. Pang-apat, daglat. Ano ba yung mga halimbawa ng daglat? Yung mga BB, Binibini, G, Ginoo, GNG, diba? Ginang. Sunod, inisyal ng tao. Halimbawa sa mga ito is si Manuel L. Quezon. Ano ba yung inisyal ni Manuel L. Quezon? MLQ. Sunod, sino pa ba? Si Carlos P. Romulo o ang inisyal nito ay CBR. Next. Okay. Oh. Next. Sunod ay ang inisyal ng samahan o institusyon. Ano ba mga halimbawa nito? Ang KWF. Ito ay ang Komisyon sa Wikang Pilipino. Ano pa ba? Ang PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Manila. Panghuli naman, simbolong pangagham o pang-matematika. Ano ba yung mga halimbawa nun? Mga FE. Ano ba yung FE? O, di nyo alam yun. Alamin nyo. FE, ano ba? Iron. Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Tama. Ano ba bang halimbawa? Halimbawa, kg. Ano ba yung kg? Kilogram. Sumunod sa pasalitang pagbaybay ang pasulat na pagbaybay. Ang pasulat na pagbaybay ay mga alituntunin para sa wastong pagsulat at pagbaybay ng mga salita sa Pilipino. So narito yung mga ibang halimbawa para sa mga ito. Una ay ito ay nangangahulugang hindi dapat baguhin ang orihinal na pagbaybay ng mga salitang nagmula
sa mga katutubong wika sa Pilipinas. Ano ba halimbawa nito? Kagaya ng bakul sa ibatan, di ba? Ito yung panakip sa ulo na yari sa panhera na ginagamit bilang pananggalang sa ulan at init ng araw. Ano pa ba? Pangalawang pasulat na pagbaybay, dapat panatilihin ang orihinal na pagbaybay ng mga hirang na salita mula sa ibang wika. Ano bang halimbawa nito? Kagaya ng pizza pie, hindi mo naman yan maaaring gawing Tagalog, di ba? Pizza pie. O, isipin mo paano mo magiging Tagalog yan. Ano pa? French fries. O, yun na talaga, hindi mo na mababago yun. Pangatlo ay, ang mga hiram na salita mula sa Espanyol ay dapat baybayin gamit ang alpabetong abakada. Pang-apat, kapag may pag-uulit ng salitang ugat na natatapos sa i, hindi ito binabago at ginagamitan ng pag-uugnay na ng at itlig. Ano bang halimbawa sa mga to? Kagaya ng berde, berdeng-berde, kape, kapeng-kape, karne, karneng-karne, ano ba? Libre, libreng-libre, panglima. Kapag may pag-uulit ng salitang ugat na nagtatapos sa o, hindi ito binabago at ginagamitan ng gitling. Ano ang halimbawa sa mga to? Ano, ano-ano, sino, sino-sino, halo, halo-halo. Pang-anim, kapag hinuhulapian ng huling pantig ng salitang ugat na nagtatapos sa e, ito ay nagiging i, at ang o ay nagiging u. Halimbawa, korte, kortihan, atake, atakihin. 7. Mahalaga ang pagkakaiba ng tunog ng e at o kapag inuugnay ang mga hiram na salita sa mga katutubo o hiram na salita. Pang-8. Hindi dapat baguhin ang mga tunog ng e at o at palitan ng i at u kapag ito ay hindi ayon sa pangunahing baybay. Ang pangatlong tuntunin ay ang pantig at palapantigan. Ang pantig at palapantigan ay nagbibigay gabay sa pag-unawa at pagtukoy sa mga bahagi ng salita, lalo na sa paghahati ng mga ito ayon sa paggamit ng mga pantig, vowels at katinig or consonants. Narito ang mga halimbawa para sa mga nabanggit na tuntunin. Una, pantig. Ang pantig. So, ang pantig ay ang pinakamaliit na unit ng tunog sa isang salita. So, bawat pantig ay may isa lamang patinig. Ganda ba sa mga to? Yung mga oras. Ano ba yung pantig? Vowels, diba? A, E, I, O, U. Oras. Ulo. Ilaw. Pangalawa, kayarian ng pantig. Ang mga pantig ay maaaring binubuo ng katinig o pantig. Ito ay tumutukoy sa uri ng unang tunog sa pantig. Pangatlo, pagpapantig. Ang pagpapantig ay paraan ng paghahati ng salita. Ito ay ibinabatay sa grafema o nakasulat na simbolo. So kapag may magkasunod na dalawa o higit pang patinig sa inisyal, medial o pinal na bahagi ng salita, hiwa-hiwalay ang mga ito. Pangalawa, kapag may magkasunod na katinig, ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang pangalawa ay kasunod na patinig. Pangatlo, kapag may tatlo o higit pang magkakaibang katinig sa magkakasunod sa isang salita, ang unang dalawa ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huli ay sa kasunod na patinig. Pang-apat, kapag ang unang tatlong magkakasunod na katinig ay M o N at ang kasunod na dalawa ay BL, BR, DR, PL o TR, ang unang katinig L o N ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huling dalawa ay kasunod ng patinig. Pang-apat ay ang pag-uulit ng pantig. So kung ang unang tunog na salitang ugat ay patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Kung ang unang pantig na salitang ugat ay nagsisimula sa katinig-patinig, inuulit ang katinig at kasunod na patinig lamang. Panghuli, kung ang unang pantig na salitang ugat ay may kambal, katinig o cluster, inuulit lamang ang mga unang katinig at patinig. Ang panghihiram. Ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbaybay ng mga hiram na salita ay ang sumusunod. Una, tumbasan ang kasalukuyang leksikon sa Pilipino ang mga salitang hiram o banyaga. Pangalawa, gamitin ang natatanging mga salita mula sa mga katutubong wika sa Pilipinas. Pangatlo, mga salitang hiram sa Espanyol.
Baybayin ng salita ayon sa Abakada. Halimbawa, familia, pamilya, selebrasyon, selebrasyon, makina, makina. Sa mga salitang hirap sa Espanyol na may i, panatilihin ang i. Halimbawa, estudyante, hindi estudyante. Espiritu, hindi espiritu. Estruktura, hindi estruktura. Sa mga salitang hiram sa Espanyol na may o, panatilihin ang o. Halimbawa, politika, hindi politika. Opisina, hindi opisina. Traditional, hindi traditional. Sa mga salitang hiram sa Espanyol na may o at sinusundan ng n, nagbabago ang kasunod na katinig. Ang o ay nagiging u at ang n ay nagiging m dahil sa nagkaroon ng asimilasyon. Halimbawa, Espanyol, Pilipino, convention, convention, konbento, kumbento. Pang-apat, mga salitang hiram sa Espanyol at Ingles. Kung hindi tiyak ang pagtutumbas, hiramin ang original na Espanyol at Ingles. Halimbawa, Espanyol, Pilipino, Ingles. Dialogo, dialogo, dialogue. Prioridad, prioridad. Priority. Panglima, panghihiram sa wikang Ingles. Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan, ang pinanghiraman, panatilihin ang original na spelling kung makakalito ang pagsasa Pilipino ng baybay. Halimbawa, spaghetti, habeas corpus, reservoir. Pang-anim, panatilihin ang original na baybay ng mga salitang pantangi, pentechnical, pang-agham at mga simbolong pag-agham at matematika. Halimbawa, chemotherapy, videotape, x-ray. Karagdagang tuntunin. Sa letrang A, ginigitlingan ang pangalang pantangi at salitang hiram kapag inuulampian. Halimbawa, maka-Diyos, padabaw, maka-Ingles. Sa aspektong kontemplatibo, panghinaharap, inuulit ang unang katinig at patinig ng salita. Halimbawa, magpapal, magbibiyos. Sa letrang B, sa paglalapit at pag-uulit ng mga salitang hiram, itinurugtong ang tunog ng unang katinig at patinig sa unlapit. Sa letrang C, sa pag-uulit ng mga salitang may cluster, dalawang paraan ang maaaring gawin. Una, inuulit ang unang katinig at patinig ng salitang ugat. Pangalawa, inuulit ang unang tunog ng unang katinig at patinig. Halimbawa, magjujuti, magjujip, magpo-photocopy. Sa letrang D, pangmaramihang anyo ng mga salita sa pasulat. Una, ginagamit ang mga sa pagsulat na maramihang anyo ng salita. Halimbawa, mga painting, mga opisyal, mga computer. Pangalawa, hindi ginagamitan ng mga salitang hiram na nasa anyong maramihan. Halimbawa, paintings, opisyales, computers. Pangatlo, hindi ginagamitan ng pamilang at ang mga salitang nasa anyong maramihan. Halimbawa, paintings,
opisyales, computers. Pang-apat, pagbuo ng pang-uri. Una, ginagamit ang panlaping makauri sa salitang ugat na hindi orihinal na pang-uri. Halimbawa, pang-akademya o akademiko, hindi akademiko. Pangkultura o kultural, hindi pangkultural. Sa letrang E, mga salitang may digrapo. Una, sa mga salitang Ingles na nagtatapos sa CT, ang CT ay nagiging K kapag binaybay sa Pilipino. Halimbawa, abstract, abstract. Impact. Sa letrang F, mga salitang hiram na nagsisimula sa letrang S ay maaaring baybayin sa dalawang paraan. Una, panatilihin ang orihinal na anyo. Halimbawa, scarf, slogan, spark, script. Pangalawa, lagyan ng I sa unahan kapag binaybay sa Filipino. Halimbawa, schedule, sport, scholar. Sa letrang G, mga salitang may dalawang magkasunod na parehong katinig. Sa mga salitang may dalawang magkasunod na parehong katinig, kinakaltas ang isang katinig. Halimbawa, bulletin, grammar, pattern. Sa letrang H, ang mga salitang may malakas na diptongo ay hindi nilalagyan ng mga malapatinig na W at Y. Halimbawa, piano, fiesta. Ang mahinang diptongo ay nilalagyan ng mga malapatinig na W at Y. Halimbawa, influensya, infierno. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako po si Angelica Joy Pinco. Mga kamag-aral, narito ang mga nag-ulat sa araw na ito upang muling magpakilala. Muling taus-puso po ang aming pasasalamat sa inyong pakikinig. At ayan ang ulat ng pangkat-2 ngayong Miyerkules. Ako po si Angelica Samarita, nakatutok, Balitang G2. Mga kamag-aral, 75 araw na lang, Pasko na.